ba, nagsalita po kanina etong si Attorney Claire or etong si Yusek Claire Castro patungkol po mga kababayan sa posibleng inciting to sedition case laban po dito kay Sir Chavit Singson. Dahil nga po mga kababayan, kung titingnan ninyo doon sa mga parte ng kanyang press con, ay may mga binabanggit siya at may mga sinasabi mga kababayan na itong si Sir Chavit Singson na talagang nakapanghikayat sa mga kabataan na patalsikin mga kababayan ang presidente at in the same time magsagawa po di umano ng kaguluhan sa ating bansa mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin itong sinasabi kanina sa press briefing ng PCO mga kababayan na kung saan maliwanag naman po ang sinabi dito ni Attorney Claire Castro patungkol po dito kay Sir Chavit Singson. So ito, i-play po natin. Kanina sa tanong patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially. Tsaka alam niyo yung pinakamasakit dito mga kababayan ang hinahabol kasi ng taong bayan yung mga politiko po na nang abuso sa pera ng taong bayan. Yung mga nasa sa likod ng maanumalyang flood control. Ngayon, ang nakakalungkot lang, ang kapulisan ang sumalo ng galit ng mamamayang Pilipino. So sana maintindihan ng taong bayan na wala pong kinalaman at kasalanan ang ating mga kapulisan. Hindi porket na andudun sila sa field, pinoprotektahan na po nila yung mga politiko na korap. Tandaan nyo, kaya na andyan yung mga yan kasi ginagampanan po nila yung kanilang trabaho, yung kanilang sinumpaang tungkulin na mapanatiling mapayapa ang ating bansa kahit na mayroong mga protesta na ginagawa. Yun ang hindi maintindihan lalo na ng mga kabataan na basta lamang nahikayat at naimpluwensyahan ng mga influencer na nanghikayat po sa kanila. Kaya nagsagawa ng kaguluhan at kung ano-ano pang paninira ng mga pag-aari ng gobyerno. So ngayon, ituloy pa natin. Especially kay Secretary John Vic Rimulya, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr. and of course sa DOJ na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. Mabigat-bigat yun mga kababayan kung sakaling mapapatunayan na may paglabag talaga, eto pong si Sir Chavit Singson. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, may nakita pa tayong isang video, isang parte ng video na galing po mga kababayan mismo dito sa Bilyonaryo News Channel na kung saan mga kababayan sinasabi po dito na Chavit Singson nakiisa sa panawagan na patalsikin si PBBM. Nagmungkahe ng revolutionary government. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan yung simpleng tampo ni Sir Chavit Singson dahil hindi napagbigyan yung kanyang gusto na mai-appoint yung mga tao mga kababayan na mga malalapit sa kanya sa gobyerno, ganito na po ang nangyari kay Sir Chavit Singson. Masyadong naging bitter na kaya sumama na sa panawagan na patalsikin etong si PBBM mga kababayan at magkaroon pa nga mga kababayan ng revolutionary government. Ano po? So ngayon, i-play po natin itong nakita nating balita galing po dito sa Bilyonaryo News Channel. Kasi kung tutusin, may mga lumalabas kasi na balita, especially galing din sa mga netizen, na di umano, isa po sa nagfinance ng mga rally dyan. Hindi ko naman tinutukoy na lahat ng rally. Nung ibang mga rally dyan, mga kababayan, si Sir Chavit Singson. At yan po mismo ay galing sa mga kababayang Pilipino din po natin sa mga netizen. Anyway, tuloy pa natin. Malinaw na ang pagtalikod ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa pamilya Marcos. Mula sa pagiging taga-suporta, nais na niyang sipain ang Pangulo sa pwesto. Ang panawagan niya, revolutionary government at special elections. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
Masyado kasing nasaktan eh. Yung kasing mga kababayan Pilipino natin eh. Ba't nyo ba kasi pinaiyak? Naglakad lang naman eh. Bakit nyo ba sinabihan na dapat nang makulong? Bakit nyo ba sinabihan na paepal? Bakit nyo ba sinabihan mga kababayan ng PI? Etong si Sir Chavit Singson. Yan tuloy, si Presidente Marcos ang kinagagalitan. Matapos puksain ang mga nagproprotesta sa Trillion Peso March sa EDSA White Plains kahapon, lumitaw si former Governor Chavit Singson sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel para ipaalalang kaisa siya ng mga ayaw sa Marcos administration. At dapat palitan na raw ito. Ang suggestion ko, kung kaisa itong si Sir Chavit Singson na may mga sa mga taong may ayaw kay PBBM, ibig sabihin didishit siya. Kasi unang-una, yung mga tao lang naman na may ayaw kay Presidente ay walang iba kung hindi yung mga didishit, mga kababayan. Yun lang naman kasi, yung tao na ayaw, etong gobyerno ni PBBM na magpatuloy at gustong sipain at patalsikin sa pwesto, eto pong si PBBM. So malamang sa alamang mga kababayan kung titingnan nyo, di ba may mga lumalabas na balita na di umano, eto raw si isang abogado at isang dating politiko yung nag-finance mga kababayan nung rally na nagdulot po ng kaguluhan. Ibig sabihin, nag-finance doon sa mga nanggulo. So ngayon mga kababayan, may mga lumalabas kasi na si yung malapit pa dati kay PBBM na abogado, naging tagapagsalita pa ni PBBM, yung isa sa tinutukoy mga kababayan na pasimunot, promotor at nag-finance doon po sa rally na yon. Walang iba kung hindi etong si Vic Rodriguez. So ngayon, naniniwala ba kayo na may sapat na pera? May kakayanan etong si Vic Rodriguez na mag-finance mga kababayan ng ganung rally? Siyempre, meron ding kasabwat yan. Meron ding nasa sa likod dyan mga kababayan na malaking tao na sa kanya lang pinadaan yung pera para i-finance. Doon mga kababayan sa kaguluhan na nangyari doon sa mga tao na nanggulo. Kasi nga naman, alam nyo sa totoo lang, yung mga tao na nanggulo na yan, hindi manggugulo yan kung wala yung napalang pera. Kaya nga may mga kumakalat na video ngayon kung paano maghatian ng pera na ibinayad sa kanila para manggulo. Ano po ngayon, ituloy pa natin. it should be a meeting. Tanggalin si BBM, tapos mag-meeting ang military, police, and all the justices, Supreme Court justices, and all the religious organization to form a new government. So parang revolutionary government Revolutionary yung naisip government. mo. Dapat daw humingi ng tulong mula sa mga nasabing individual. Temporary lang naman daw ito at saka magkakasana ng special election. Habang binabaybay ni Singson ang White Plains Avenue. Hindi ka lang napagbigyan ni PBBM na mai-appoint yung pina-appoint mo sa PCSO, ganyan ka na, Sir Chavit Singson. At ang isa pa dito, kita mo naman siguro kahapon, naramdaman mo naman siguro kahapon ang sinasabi ng taong bayan. Sino ba ang kinagagalitan ng taong bayan dun sa rally kahapon? Unang-una si Sir Chavit Singson, nung pumunta dun kahapon, kita nyo naman kung paano siya gustong ipakulong ng mamamayang Pilipino. Kita nyo naman kung ano yung sinasabi ng taong bayan. Diba, minumura pa nga siya dun, oh. Yung iba pa nga mga kasamahan niya, sinasabihan pa ng epal. Diba? Kaya kung tutusin mga kababayan, alam nyo yung may mga gusto lang na magpatalsik kay presidente sa pwesto, yan yung mga tao na siguro may tinatago at ayaw mabulgar. Kasi nga naman, sa panahong ito ni PBBM, kita nyo naman, dun lang natin nalaman na may ganyan palang ginagawa sa mga flood control. Dito natin nalaman sa administrasyon ni PBBM kung paano kurapin ng ibang mga politiko yung pera ng taong bayan. Kaya paano natin masisikmura na patalsikin yung presidente na nagpasimula na imbestigahan itong maanumalyang flood control na ito? Aber, paano natin na masisikmura na sipain yung presidente na may malasakit sa taong bayan? Diba? So ngayon ituloy pa natin. Avenue kahapon, hindi nakapagpigil mag-boo at chant ang ilan sa mga nagprotesta habang tinuturo si Singson. Sinabihan pa nga siya ng kadiri kahapon. Kasabwat ka na mga Borges! Kapwa ka rin kurakot! Kaya mo lang ito ginagawa! Kasi hindi ka nakinabang sa administrasyon ni Junior! Paliwanag ni Ayun sa totoo lang mga kababayan, ito sa totoo lang yung nagsasalita dyan, hindi yan mga Marcos loyalists. Yung nagsasalita dyan mga kababayan, mga dating kritiko yan ni PBBM.
Ano yung sinasabi dyan? Kaya nagkakaganyan si Sir Chavit Singson kasi hindi nakikinabang or hindi nakinabang sa administrasyon ni PBBM. Kasi nga, hindi pinagbigyan ni PBBM yung mga request niya na i-appoint. I think mga nasa 51, mahigit na tao mga kababayan na mga malalapit po sa kanya, mga kaibigan niya. Yun pa nga isang in-appoint mga kababayan dahil niya. Kita nyo, katatanggal lang sa Bureau of Custom. Tapos yung pinapa-appoint niya na hindi naman qualified sa PCSO bilang director, doon na mismong sumama yung loob ni Sir Chavit Singson. Kaya at least alam nyo mga kababayan kung bakit nagkakaganyan. Etong si Sir Chavit Singson kasi hindi po kasi siya talaga nakikinabang o nakinabang sa gobyerno ni PBBM. Kasi nga, alam nyo naman, kay PBBM walang padri-padrino. Basta nakitaan na may mali kang ginagawa o may pinapasok ka na mali, hindi ka pipede. Singson, Suspect ako, baka mga hindi nila alam. Nakalimutan nila, we are on the same side. We are on the same side. We are anti-Marcos. nagpakain pa raw siya sa isa sa food trucks niya sa Corinthian kahapon. Pero kinuyog ito ng mga nakamask na hindi kilalang lalaki. Kalaunan, bumalik daw sila at humingi ng pasensya dahil binayaran lang daw sila. Natanong The niyo same ba sino person. nagbayad sa kanila? Tinanong yung nagsaserve, sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez and the First Lady. Ako, hindi ako naniniwala. Siguro. Ay, grabe no? Grabe no, pagkatapos ng mga ingay at sinasabi na nagpondo si ganito ng ganyan. Ngayon, binabaligtad na, pinapalabas, nakasangkot si First Lady. Ano naman kinalaman ni First Lady sa mga kaguluhan na yan? Maliwanag nga mga kababae na unti-unti nang lumalabas yung mga nasa likod ng mga nakamaskara. Diba? So ngayon, ituloy pa natin. Pero may nag-utos sa kanila na nagmamarasakit sa kanila. Binaligtad no? Yun ang nagpadala ng mga manggulo dun. Isa sa mga hamon ngayon ni Singson ang pagtutok sa flood control contracts sa baluarte ng Marcos clan na Ilocos Norte. Marcos back daw kasi Silawag City Mayor Brian Alcid. Pagmamayari raw ni Alcid ang Megapolitan Builders and Construction Supply na nakakuha umano ng 33 projects sa Ilocos Norte na higit 1.8 billion pesos mula 2022. Sinisikap pa naming makakuha ng pahayag mula kay Mayor Alcid. Naninindigan din si Singson na dapat tumigil muna sa pag-aaral ng mga kabataan bilang protesta sa administrasyon. Itong problema natin ito, kailangan na mag-solve dyan yung mga kabataan dahil this is their future. Suggestion ko nga, para hindi sila mapahamak, sa mga eskwelahan sila mag-demonstrate. Sagot Ito, doon sa mga kabataan, sa mga Gen Z. Ito, paalala ko po sa inyo. Pag gumawa kayo ng kaguluhan, may nangyaring masama sa inyo, sa tingin nyo, tutulungan kayo ng mga politiko na nananawagan na mag-demonstrate kayo? Ito, isipin nyo po mabuti. Bawat iyak ng mga magulang ninyo, sa tingin nyo, pakikinggan nyo ng mga politikong nasa likod ng pag-uutos na mag-demonstrate kayo? Mga panawagan na katulad nitong panawagan ni Sir Chavit Singson? Kaya ba kayong sagipin? Kaya ba kayong saluhin ni Sir Chavit Singson pag dumating yung time na kayo ay maaaresto ng ating mga kapulisan at pagbabayarin sa kasalanan ninyo? Kasi meron tayong mga nababalitaan, patong-patong mga kababayan yung dyan, yung ikakaso dun sa mga nahuli na nanggulo mga kababayan sa naganap na rally kahapon. Diba? So ngayon kung titingnan nyo, ayan maliwanag siya ang nananawagan sa mga kabataan na wag daw munang pumasok, mag-demonstrate na lang. Iresolba etong gobyerno natin ngayon. Ibig sabihin, patalsikin si PBBM. Diba? So ngayon, ituloy pa natin. ng Malacanang baka raw maharap sa investigasyon si Singson. Posibleng inciting to sedition kasi ang ginawa niyang pag-udyok sa mga kabataan. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Ayan. Diba? Kita nyo, dinamay pa si First Lady. Pambihira itong si Sir Chavit Singson.